Okay, ito ang tinatawag naming electric balancer. So, marami pong hindi nakaranas nito kahit yung mga datihang pang mga seaman. Kahit yung electrician ko, tinanong ko kung alam mo ba yung anong function ng electric balancer. Sagot niya, iba. Kala namin noong una from the word electric, binabalance niya yung electricity. Yun ang pagkakaalam namin. Pero ito, mako-confuse ka kung bakit tinatawag itong electric balancer. Sige, mamaya papaliwanag ko ito. Ayan, mayroon siyang langis. May langis sa loob. Ayan, oh. May level siya, kaya kasama ito sa maintenance. So, it's either si electrician or si civil engineer ang may hawak nito dito sa barko nito. So, ulitin ko lang itong video to habang nagpapaliwanag ako. So, 'di ba, yung barko natin bago ilabas yan, maraming test ang ginagawa diyan. Kasama yung vibration test. Lahat ng pwesto ng barko, yung resonance niya, chine-check yan, yung decibels from bridge to pababa. Pati vibration, lahat yan. So siguro, para sa akin, itong barkong to nasakyan ko, masyadong malakas ang vibration. So merong mga part na imbalance siguro, o talagang sadyang malakas lang vibration. So ito yung nilagay. Electric balancer. So papaliwanag ko mamaya sa inyo, kung anong laman ito. Oh, meron akong dito kopya para paliwanag ko ng gusto kung anong trabaho nito. No, ayan yung meaning ng electric balancer, kung ano yung principle nito. So normally, ang barko ay mayroong vibration. Pero kapag ang sukat nito ay napakalakas, dapat mayroong magka-counter o kaya mayroong kukontra dito. So ito yung trabaho ng electric balancer. Siya ako kontra dun sa malakas na vibration na ginawa ng main engine para yung vibration ay males. So para kasi pag may vibration, yung mga lahat ng parts ng barko is magkaroon ng mag-aalog, magluluwagan. So hindi maganda 'yon. So hindi maganda sa barko at sa mga crew. So mahirap nga namang kumilos kapag malakas yung vibration. Isa pa, unhealthy 'yon. Yung vibration, unhealthy 'yun sa katawan ng isang individual. Kung nakikita niyo ito yung feedback. Ito yung feedback na nagbibigay ng signal para gumalaw ang electric balancer. So pupunta sa ito na to, sensor na to, pupunta dito sa box na ito. Itong box na ito, itatapon niya naman doon at saka i-analyze siya ng system. Saka niya uutusan yung electric balancer para umandar. So yung electric balancer is automatic yun. Pwede ring manual. So itong sensor nito nakakapit sa flywheel ng engine. Pero hindi yan nakadikit ha. Mayroon siyang distance. Mayroon siyang clearance. Okay, akin ang babaklasin nito. Itong cover sa ibabaw nito. Para maipakita ko kung anong mga laman, kung ano ang nasa loob nito. Ayan, may sarili din tong flywheel. Mayroon din siyang sariling flyweight. Ayan, yung mga naka bolt na yan. Yung flyweight. So pwede yang dagdagan, pwedeng bawasan. Ayan, itong flyweight nito, yan. So magkabilaan niya, mayroong gear sa kabila.
So, yung kabilang gear, may sarili siyang weight. Yung isang gear naman sa kabila, may sarili din siyang weight. So, yan sila ang nag-kokontra para gumawa ng vibration. Kung hindi ako nagkakamali dito, parang 8 to. 8 plates sa isang side. So, dito rin sa kabilang compartment, may sarili din siyang weights. Kabilaan din yan. So, kung nakikita niyo sa drawing, pansinin niyo yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung flywheel nila, pag umikot sila is laging naka-opposite. So, opposite sila. Yan ang nagko-contradict sa vibration na produce ng main engine. Gumagawa sila ng sarili nilang vibration. So, maintenance free po ito. So, yung langis, deep type siya. Splash type siya. So, yung gears, sumasawsaw lang sa langis nito habang tumatakbo. At kusa niyang nilolubricate ang mga gears and pinions na bawat parts. Ito, may sarili siyang proximity switch para mag-coincide siya doon sa proximity switch na nakakabit sa main engine flywheel. So, dapat parehas sila. Kung ano ang utos ng system, dapat yan ang angle na dapat sundin. Diyan yung sa box na yan, diyan nakapwesto yung itong system nito. So, bago ako magtapos, ulitin ko, ang counterweights nag-generate ng vibration ay nakabit sa both surface ng gears. So, ang vibration force, yung amount ng vibration force, ma-adjust yan sa bilang ng mga counterweights na mga ikakabit sa both sides, sa opposite side ng main weights.
So kung gaano karami yung weights na kabit, yun din ang force ng vibration na ipoproduce nila.